Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan. Welcome to another episode of People's Court. Magkakasama na naman tayo sa isang oras, more or less, na talakayan tungkol sa batas. It's me again, ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani, at syempre, kasama pa rin natin ang nag-iisang si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi, Judge! Hi, Attorney Al, and hello din po sa inyo ating mga kahuntahan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Uyenko Nolasco, isang dating hukom. Welcome po sa inyong lahat sa isa na namang makabuluhang episode ng People's Court. At syempre, excited kami dahil marami tayong legal topics. Hindi lang isa na pag-uusapan today. Kung bakit, malalaman nyo po yan mamaya. Tama. Samantala, napanood nyo ba ang previous episode patungkol sa DepEd Child Protection Policy kasama ang private practitioner na si Attorney Clarence Joseph or Attorney CJ Ronquillo? Magbalik tanaw po tayo at panoorin po natin ang highlights from that video or from that episode. Roll VTR. Discipline starts at home. Huwag natin ibigay yung responsibility na pagdidisiplina sa ating mga anak sa eskwelahan. Kasi kailangan, kung sa bahay, disiplinado ang mga anak natin. Paglabas niyan, disiplinado, madadala nila yung ganung bagay. So, yun na yung tanging pakiusap ko na gawin natin yung parte natin bilang magulang. Disiplinahin natin ang ating mga anak, pangaralan natin. Para pagdating sa eskwelahan, hindi na mahihirapan ang ating mga guro na i-augment yung ating tinuturo. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. At syempre, maraming salamat ulit sa ating special guest na si Attorney CJ Ronquillo sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon at sa kanyang malinaw at malalim na pagtalakay sa 2012 DepEd Child Protection Policy, especially ang pagdisiplina ng mga guro sa mga mag-aaral. So, Attorney Al, ano ang takeaway mo from that episode? Thank you, Judge, and salamat din ng marami sa dati kong estudyante na ngayon ay aktibong nagsiservisyo sa bayan bilang private lawyer na si Attorney CJ Ronquillo. Maswerte tayo dahil kahit nakabase na siya sa Coron, Palawan, ay gumawa siya ng paraan para makapag-guest dito sa People's Court. Tama. So for my takeaway and paalala from that episode, huwag po natin kalimutan na ang mga mag-aaral ay may karapatan sa isang safe and nurturing environment, free from abuse, violence, exploitation, discrimination, and bullying. Kaya ang unang magpapatupad nito ay ang mga guro sa mga eskwelahan. Dapat hindi maranasan ng mga mag-aaral ang physical abuse, emotional abuse, at discrimination sa loob ng classroom. Kaya bawal na po ang corporal punishment. Sa halip, dapat constructive at positive methods of discipline ang gagawin. Tulad ng mataimtim na pagpapaliwanag sa bata kung bakit mali ang kanyang ginawa at bakit kailangan niya itong baguhin. So what about you, Judge? Ano ang iyong mga takeaways? Yeah. Thank you, Attorney Al, for your takeaways. For me naman, gusto kong i-emphasize yung pabaon ni Attorney CJ sa last part ng show na discipline starts at home, sabi niya. Kasi kapag disiplinado sa bahay ang mga bata, madadala nila yan sa labas. Now, bilang mga magulang po, turuan na natin ang ating mga anak ng basic discipline, tulad po ng paggalang sa karapatan ng kapwa, pagiging masunurin at tapat, at marami pang iba kung magagabayan natin sila sa tamang landas. At hindi lang po puro salita dapat po mga magulang. Kung ano po yung sinasabi natin sa kanila, dapat ginagawa rin natin kasi mas natututo po ang mga bata through our examples, di ba? So that way, hindi na mahihirapan ng ating mga guro sa kanilang pagtuturo sa ating mga anak. Kasi nga po, naturuan na natin sila sa bahay. Naipakita na natin sa kanila ang dapat nilang gawin. Correct. Kaya mahirap talaga maging teacher, no? At mahirap din maging magulang. Ay, mahirap din maging magulang, actually. At teacher. Yeah. Totoo ka. Ayun. Anyway, at least ako teacher lang. At syempre, hindi rin applicable sa akin ang DepEd, kasi nga, only for elementary and high school. Although, hindi ibig sabihin, pag hindi kayo covered ng DepEd Child Protection Policy, you are free to be,
harsh and Lalo diba, na sa panahon rude. ngayon. Oh, lalo sa panahon ngayon. Well, Dapat sensitive tayo sa feelings ng Yes, iba. correct. Ayan. So thank you for that, Judge Jing. Now mga kautahan, kung hindi nyo napanood ang episode natin ngayon or any of our previous episodes or di kaya ay gusto nyo panoorin uli, ang lahat na episodes natin ay ina-upload sa FB page and YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. At sana po lahat ay naka-like and follow na sa FB page and nakasubscribe sa YouTube channel ng People's Court. At syempre po, bukod po sa panonood, please share and forward our episode sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo po na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na nga po sa mga law students at yung mga nagre-review for the bar dahil Yes. malapit na po ang bar natin, no? Sa September na po. At pati po yung mga miyembro ng Lupon sa barangay, among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood ninyo ang latest episode ng People's Court sa TV. Pinapalabas po People's Court tuwing Sabado na 7 p.m. sa One Media Network, which is the new name of GNN. At may replays buong linggo sa iba't ibang oras, iba't ibang araw. Kung hindi nyo naabutan ang premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT, DirecTV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28 at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. Yun. And ano na lang po, advance apology na lang po na kung kuminsan po ay hindi po siya na-air ng premiere airing niya supposedly ng Sabado ng alas 7 kasi marami nag-aabang sa atin. Tapos hindi po agad na-air yung latest Yes, episode. correct. Pero kuminsan po kasi nagkakaroon lang po ng technical difficulties. Pero na-air naman siya the following day. Correct. Diba? So, basta abangan nyo po. Lagi naman po tayong may mga bagong episodes sa pinapalabas sa TV. And of course, kung wala pa po kayong cable or di kaya naman po ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider ninyo, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT para po may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network katulad po ng People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya naman po ay bisitahin niyo ang social media accounts ng GSAT katulad po ng Facebook page na at GSAT Direct TV. Yes, and as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge Jay? Okay. Knowledge is power and sharing is caring. Yon. And again, maraming salamat po ulit mga kahuntahan sa walang sawang panunood at suporta niyo po sa People's Court. Special thanks din po sa mga nag-share na ng ating episodes. And of course, thanks in advance po sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time for our special shout-out to some of our kauntahans, Judge Jing. Yes, Attorney Al. At sino na ba ang nasa listahan natin this week? Okay, Judge. Ang una sa listahan ay ang kahuntahan nating si Minnie Manny Loyola na nag-comment sa episode 112 on reasonable certainty of conviction versus probable cause. Ang sabi ni Ma'am Minnie, I've learned a lot. Magaling mag-explain si Prosec Miles Ferraren. Maliwanag. Thank you sa programang People's Court. This platform is a big help to anybody seeking clarification and justice. God bless your program more. Ayan, di ba? Thank you po, Ma'am Minnie. Magaling po talaga si Prosec Miles pagdating sa criminal procedure. Kaya isa siya sa mga paborito nating special guests. Yes. We are happy to know po na nakakatulong ang People's Court sa mga naghahanap ng clarification sa batas at katarungan. We are happy to serve. Yun, happy to serve, di ba? Parang SM lang. Parang happy to serve. Yun. Pero di na nila sinasabi yan, ano? Ay, hindi na ba? Hindi na. Ganun. Baka siguro meron Baka siyang mga period lang. Na ganun. Parang sa marketing. ending din yata Parang before the end day ends. Ganun sila, happy yeah. to serve. Yes. Pero talaga namang happy to serve Yes. tayo. Correct. So maraming salamat po ulit, Ma'am Minnie. Now, ang second shoutout naman po natin ay para sa kahuntahan natin sa YouTube na si Jean-François Delacroix. Yes. Diba? 8268. Tamang-tama, Paris Olympics. Oo, François Delacroix. Nag-comment siya sa episode 64 on senior citizens kasama si Dean Marie Anenias. Top fan natin na si... at ang comment na ito,
pati si Ma'am Peppa Pig, no? Nag-comment din siya sa episode 92 on the rules of summary procedure. Yes. Ang comment niya, I law student here watching. Wow. Thank you po for watching. Now, we hope you're learning as you are watching the episodes of People's Court. Now, baka meron lang, baka si Jean Delacroix yung law student. Hindi Oo. si Ma'am Peppa Pig. Although si Ma'am Peppa Pig kasi, Yeah, okay lang top din fan naman natin na, yan. Hi na rin sa kanya. special shout out. Kasi nga, lagi naman talaga siyang nanonood Yes, sa atin. correct. At lagi rin siya, very active siya. So, hello Ma'am Peppa Pig. Okay, so salamat po uli sa ating mga avid kauntahan na sina Ma'am Mini at ito na, hirap i-pronounce, at Jean-François Delacroix, 8268. Ayan. At saka kay Ma'am Peppa Pig. So para po sa iba nating kauntahan, welcome po kayo mag-message sa amin o mag-post ng inyong comment of support and appreciation. Kasi talaga nakaka-inspire naman po talaga yun. Siyempre, aside from those kinds of messages, you may also send us your questions, comments, or recommendations regarding our episodes. Again, you may contact us directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our FB page and YouTube channel. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo, Attorney Al. And of course, sige, mauna ka na. Yes. Okay, so thank you, Judge Jing. So for my personal shoutout, syempre unahin ko ang aking father dear Yo. na nag-birthday ngayong August 2. Okay. Ayan, di ba sakto? Agosto. Oo. August 2. Oo, Ayan. August So happy 2. birthday, Papang. I miss you. I know, ang tagal na natin din nagkita, ang tagal na natin din nag-usap. Ayan, pero hindi naman talaga ma-deny talaga ikaw, tatay ko. Kasi sometimes sa mga pictures ko talaga, kamukha na talaga kita, no? Ayan. At least, di ba, para hindi naman masabing kamukha ko lang nanay ko. So, ikaw talaga tatay ko. Anyway, so, I miss you. I hope you will watch this on the day of your birthday. Kailan ba ito lalabas? August 3, August supposedly. 3. Oh, so, belated na pala siya. So, one day after no, your birthday. So, happy birthday. I miss you so much. And I hope and I wish for you many more birthdays to come. No? Hanggang sa magkaroon na ng ano ba? Bagong universe. Anyway, so yeah, so hope to see you soon. Bagong universe Bagong talaga universe, diba? So, I'm sorry, the multiverses kasi, diba? Anyway, and also, syempre, the next important person in my life magbo-birthday sa August 8. Ayan. So, happy birthday to my one and only. Naksa, meron pang ganun eh, no? May kilig pa. My one and only. Okay. Ayan. Okay, to my one and only talaga. Ayan. To the one and only, Donnie Raymond Dulay. Ayan. Diba? Kompleto. Dati Donnie lang Donnie eh. na lang. Oh my God, isustok nila siya. Oo. Hindi nyo siya masustok. Hindi nyo siya mahanap sa Facebook. Ayan. Anyway, Okay. sa August 8 naman yun. Okay, so sino pa ba? Ay, mga Ayan. belated happy birthdays pala. So, una kay Attorney Tristan Tobes and Ate Babes De Leon. Last July 21. Okay, pala sila from Gancayco Balasbas and Associates. Also, belated happy birthday din kay Attorney Erica Francis Buluran, Office of the Solicitor General. So, nakita ko lang sa post niya, nag-celebrate siya ng birthday niya sa Peña Francia. Wow. Oo, and then she experienced a miracle there. Talaga? Oo, sakto. Meron para may healing something na talaga? ginawa. Meron That's siyang nice. wound na na-heal. Ayan. So, belated happy birthday. So, ibig sabihin talaga meron pang mission si Lord para sa iyo, no? At saka si Mama Mary. Ayan. And also, belated happy birthday sa ating former special guest dito na si Judge Rosil Aquino Tabasacan last July 27. Ayan. So, from me and Judge G and the entire People's Court family, happy birthday sa inyo. Alright, so, everyone, we hope or I hope that you all enjoyed your birthdays and may you have many more birthdays to come. Ang dami kong binati, Judge G. Oo nga, Huwag ka dami. nang bumati. Naipon, no? Joke lang. Yes, Judge G, it's your turn. Okay. And happy birthday, of course, sa mga binati ni Attorney Al. Lalo na nga kay Papang, no? Happy birthday po. Thank you. Belated happy birthday last August 2. And of course, kay Donnie. Na-advance naman. Na-advance. Sa August 8. And syempre, kay Judge Rosil naman din. No? Belated happy birthday. At sana, Judge Rosil, mag-guest ka ulit sa People's Court ha, sa ibang topic naman. As for me, isa lang ang babatiin ko. Gusto kong... Yes. Actually,
marami rin pala, Oo. pero isa yung special na natatangi. Gusto ko i-congratulate ang aking panganay na si Barry. At Yay! syempre lahat ng mga batchmates niya from the CEU School of Law and Jurisprudence kasi graduate sila last July 23. Uy, nag-like ako doon sa post mo. Ayun nga. Ang dami nga. At saka maganda kasi official photo yun. Oo, official Kaya ang photo lapit, nandun. diba? Oo, kaya nga Oo. nakakatuwa. Yeah. So, talagang proud mom ako kay Barry and professor. At parang mom na rin, mom figure dun sa aking mga estudyante. And of course, I'm praying for Barry and for all of you dun para sa upcoming bar exams. Ang lahat kayo ay pumasa sa JLO bar with flying colors. So, baga magiging JLO. J-lawyers. Ayan, ganon. J-lawyers. Correct. Yan. So, Pressure. oo. Yeah. Napi-pressure na ba siya? Chill lang kasi. Chill lang siya, no? Oo, Oo. ganun talaga. Oo. Yeah, we'll pray for him Oo, talaga. Talaga, ang mas kinakabahan ng nanay. Ayun. So, congratulations. Thank you. At least isa na lang ang nag-aaral ngayon, di ba? Oo, si Gary. Oo, si Gary na lang. Tapos, Pero matagal pa yun, matagal-tagal magme-medicine pa. Oo, yun magme-medicine eh. siya, Tapos no? mag-abogado Oo. pa. Oh my God. Magdo-doctor ni rin siya para si Doctor Dr. ni Rebosa. Rebosa, Ted Oo. Rebosa. Pero okay na yan. You know, one child at a time, mapag-graduate mo. Malaking achievement na yan sa'yo. Thank Not you. that you need more achievements, pero yun, siguro sa dami na achievements mo, isa ito sa pinaka Oh, yeah. meaningful. Kasi syempre, you will see your legacy kasi, no? You will see yourself in Barry. Siya na rin siguro ang magtitake ng mga cases ng law office nyo. Saka So, gusto etsapuera ka niya, na. ganun. Oo, so yung law office na Nalo, Etsapuera na Nolasco, ako, and no? Law, and Associates Law, siya na yun. Ikaw, former. Former. Actually, ngayon tinatanong kung babalik daw ako sa judiciary Oo. pag naging abogado Correct. na si Barry. Why not? Kasi nga, Pwede andun na. Pwede Correct, na yeah. raw. Oo. Tingnan po natin, lahat naman po yan in Yeah. God's, correct. in accordance to God's Yeah. perfect plans for us. So, hindi Yeah. natin alam. And speaking of Let's see. God, yeah, let's pray for God. Kasi I'm yes. sure naman, si Barry, he's doing his best, his very best. Sabi nga nila, do your best and God, will do the rest. Yes, tama Yeah. yun. So good luck, Barry, and see you soon. Oo, Yeah. yes. Oo, pero aral ka lang. So aral pa more at sandali na lang yan, promise. Correct. No, kami Oo. nga ni Judge, di namin namalayan na 30 years na pala siya lawyer. 30 So ako naman Grabe nasa ka. 20. Oh, hindi. 25 lang. 25. Oo. 99. 99. Ako naman is 2003. Oo, yun. So, 25 years. Oo, Di ba? Ang ito, bilis. bilis, di ba? Oo. So anyway, oo. so it's time to reveal our topic for today, Judge Jing. Teka, correction. Hindi topic. No? Tulad ng sinabi natin kanina, hindi lang isa, kundi marami tayong topics for today. Talaga ba, Judge? Madami pala. Hala ko, isa lang per episode. No, ito kasi, marami. Kaya siya marami kasi it's time again for another tanong mo, sagot ko. And Sagot this namin. is And this is part 5 na po. 5, di ba? Yes, mga kahuntahan, we're back to answering your legal questions sa iba't ibang mga paksa. Kasi nga, marami na naipon ng mga tanong eh. At ang promise natin sa ating mga kahuntahan ay abangan ang pag-discuss natin sa mga tanong nila tungkol nga doon sa iba-iba like property law, contract law, criminal law. Yan, Yeah. no? So, abangan nyo po yan sa second and third segments natin. Tutok lang po kayo at baka yung tanong nyo ang mapili namin para sagutin. Oh, di ba? That's right, mga kauntahan. Kaya maraming topics today kasi nga dahil dyan. Kaya abangan nyo po yan lahat, mga kauntahan, dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show.
Welcome back to People's Court at welcome po sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa po, narito po ang abogado ng ating mga kahuntahan na si Atty. Al Jumrani na nagpapatawa po kanina kaya po nagpipigil po ako ng tawa. Hi, Atty. Al. Hi again, Judge G. Actually, sinasadya ko yun para ito sa'yo pagpasok sa'yo. Tingnan natin. nakakalo. Pero ako natuloy Tapo. itong Yan siya po yung naiiyak. Oo. Ayan. Ako naiiyak ako pag natatawa. Ikaw, natatawa talaga. Natatawa lang ako. Yeah. Ayan. Okay. But anyway, hi ulit Judge G and hi to all our kauntahans. Narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan hindi lang ang usual na 2 tanong ang sasagutin natin, kundi 50 tanong ang sasagutin natin. Grabe, ang dami. 50 kukulangin na tayo sa oras yan. Parang hindi naman 50. Sobra naman Mga yun. ilan lang. Mabibilang ko pa sa mga daliri ko, mga tanong na naka-line up. Kasama ba ang madaliri sa paa? Ako, dami pa rin nun. Mga daliri lang sa 2 kamay. So, Ayun. not more than 10. Ayun, may dami pa rin yun ha. Oo. Kaya mga 2 hours po itong episode na ito. mga Grabe, kauntahan. yari tayo. Joke lang po mga kauntahan. Nako, be careful what you wish for kasi ikaw pa naman ang sasagot ng lahat ng mga tanong. O sige ka, sabi, gusto mo Grabe. 2 oras ha. O sige, pero joke lang yun. Oo. Sige, alam mo naman na lagi tayong alternate. So Yes. simulan na natin. At Okay, Al, go. ang tanong mo, sagot ko or sagot namin. Part 5. Yan. Sige, thank you, Judge Jing. So, ang unang tanong ay mula sa isang kauntahan natin sa Facebook na itatago natin sa alias na Ramon. Ang tanong niya ay, Dear Ate Chan, and then, good afternoon po daw, Judge Jing Uyenko Nolasco at Attorney Al Jumrani. Ask ko lang po kung may discount po ba ang pagbayad po ng electric bill. Maraming salamat po at more power to your program. Oh, yan. Ayan, good question. Ang sagot sa tanong mo ay meron. Ito ay ang Lifeline rate discount for marginalized households. Oh. Yan ay kung kasama ka sa marginalized sector at ibig sabihin yung hindi masyado, basta meron silang income requirement eh. Oo. So pag mas mababa ka doon, sa income requirement na yun, marginalized sector ka. So kasama ka doon, that's the first parang requisite. Ang pangalawa, dapat yung electricity consumption mo sa isang buwan ay mas mababa pa sa 100 kilowatt hours. Wow. Yun. Oo. So, eligible ka na for a Lifeline rate discount. So, for example, 100% discount for households consuming 0 to 20 kilowatt hours. Okay. Tapos, 50% discount for those consuming 21 to 50 kilowatt hours and 35% discount for those consuming 51 to 70 kilowatt hours and 20% discount para doon sa may konsumo na 71 to 100 kilowatt hours. Wow. At maliban pa doon, meron pang senior citizens discount. Oh. Ito ay 5% senior citizens discount for electricity consumption na again, not exceeding 100 kilowatt hours. I see. Yan. Oo. Pero take note, lahat ito, kailangan meron kang documentation. Oo. So, pupunta lang po kayo sa pinakamalapit na Meralco at doon kayo mag-a-apply. Submit nyo lang po yung mga requirements. I see. Ayan. Ayun. Ako, thank you, Attorney Al. Pero sa for totoo lang, answer. meron lang. Para sa lahat naman, iba namang mga hindi covered doon sa Lifeline at saka senior citizens discount. Actually, ang tip, kasi sinasabi niya, kasi meron ba tayong discount? So, gusto nyo mapababa Oo. yung electric bill? Oo. Ang solusyon dyan is mag-conserve ng energy. Oo. Oo. Kasi yun, hindi mo na kailangan mag-apply ng discount. Pagka responsable ka sa paggamit ng kuryente, you Tama. turn off your unused appliances at saka kung mag-charge kayo, wag yung overnight, yung mga ganon, mapapansin nyo, pagka responsible use of electricity, malaki epekto sa inyong ano. Correct. Tsaka yung pag-unplug, yung Yeah. mga hindi ginagamit. Oh, at saka yung pag nakakatulong. nag-aircon, pwede naman sandali aircon tapos patayin mo na pagka malamig ng panahon, 'di ba? Yung iba kasi buong araw. Eh. Meron yan yung ano, May kabit. timer. Oo, may timer. Tapos dun sa pinakasaksakan, pwede mo ikabit yung electric fan dun eh. Para pag namatay si aircon, yes. automatic Correct, mag-on si yes. electric fan. So, na ano pa Oo, rin, na maintain yung yeah. circulation. At Oo. saka yun na nga, yung solar actually. Oh yeah, Yun ang correct, oo. ano, mahal lang Mahal magpa-install. lang. O, tsaka pero- kailangan marami kang panels nun. Oo nga. O, para Mahal. para magamit mo lahat ng appliances sa bahay. Correct.
Yes. Now, ikaw ba thank you Attorney Al for that answer, nakapag-avail ka na ba ng mga gantong discounts sa kuryente? Ako, Judge, una-una, lagpas-lagpas sa 100, yun na nga, Yun nga sabi ko, eh. 100 kilowatt hour Oo. ang konsumo ko. Isa para 7 times niyan, Oo. 100 kilowatt hours. At saka hindi ko rin mako-consider na marginalized o sector ako. Oo nga. Marginalized sector or senior ako. Tama. Matagal-tagal pa yung mga discounts niya. Kaya in the meantime, yun na nga, ako ay save na lang na aking konsumo. Tama. Ayan. So, if I give up my aircon and other power-intensive appliances, siguro yan posible pa. Pero di pa din pala kasi, yun na, hindi pa ako qualified sa mga yan. Oo nga. Kaya hintayin ko na lang. Basta lang, yun nga, conserve power, conserve energy na lang. At magbayad ka na lang. There is always, sabi nga, a price to pay for comfort and luxury. At saka yung aircon kasi lalo pag mainit, Yes. baka mas makatipid ka pa na yun nga, may aircon ka, kaysa naman yung magkasakit ka, ma-heat correct. stroke ka, madala Yeah. ka sa ospital, Yes. diba? Now, ito yung next question At saka natin. para din sa kapakanan ng ibang tao din, kailangan mo rin talaga maligo. Kaya, siyempre, nga. pag naligo ka, you will use electricity, Yes, ganyan, at saka or heater, oo, mga ganyan. Now, itong next question ay mula sa isang kahuntahan natin sa Facebook na itatago natin sa alias na Dayan naman, ang pangalan niya, ang kanyang alias. Etong tanong niya, yang may 3 magkapatid po na matay ang isa, pinirmahan ng isang kapatid ang extrajudicial settlement ng estate. Okay lang ba yun? May anak po siyang 3. So, yun yung niya, tanong ni Dayan. So, Dayan, ang dapat natin tandaan, ang kailangan nating i-emphasize ay yung intestate succession. Ano ba yung intestate succession? Ito lagi kasi nangyayari dito sa Pilipinas. Yes, Ay wala. kadalasan, wala naman tayong will. Correct. Diba? Wala namang gumagawa sa atin ng will. So, intestate succession. Now, dun po sa intestate succession na tinatawag, yung mga compulsory heirs po are entitled po doon sa legitim or yun doon sa share po nila. Now, yung mga heirs po are entitled to their shares even if they predecease the decedent. Ano yung sabi ng predecease? Nauna. Namatay, bago nauna. Oo. Paano ba? Predecease, nauna siya Doon sa dapat kung kanino siya kung magmamana. magmamana. Yes. Oo, yun. oo. Now, kanino yun? Paanong sistema pagka ganun? Their shares will go instead to their descendants, no? Through the right of representation. Now, yung right of representation, yun po ay nangyayari pag yung original heir nga po ay namatay before na magkaroon ng estate distribution. Yung mga descendants po nila, katulad po ng kanilang mga anak at mga apo, will step up. So, yun yung doon. Kumbaga, nare-represent sila. Sila yung umaangat Correct. doon. Hindi kasi namatay na yun. Wala na, etsapwera na. Oo. Hindi, wala nga lang siya. Pero yung mga anak sila niya. ang magre-represent. Oo. Pero doon lang sa share niya. Yes, Oo, yun yung dapat correct. At saka linawin. remember, yung share na yun, pagkahatian nung... Yes. So, hindi ibig sabihin na nadadagdagan yung divisor. Oo. Yung pare ko, ilan lang yung original na anak, Yes, yun pa rin yung yun. divisor. Pero yung share nung namatay, hindi mapupunta distribute. doon. Oo, dun Correct. sa mga Ayan. Wala pong pagbabago dun sa Oo. hatian sa magkakapatid. Dun sa share nung namatay na kapatid, o bahala yung mga descendants niya Yes. kung paano. Correct. Or meron din pong ibang factor naman yun kung baga lagpas na dun. Tama. Kaya tama yung Okay. sinabi mo kayo na judge na common dito sa Philippines yung intestate succession. Yes, Kasi oo. nga, hindi uso sa atin ang last will and Gumagawa ng testament. will. Tama. Last will and testament. Kasi kapag ka gumawa niyan, para ahirap kasi din na pagdating ng araw, may mga feeling ng resentment yung iba na bakit siya lang binigyan, ako hindi ako binigyan, gaya. Hindi kasi natin naiisip, marami sa atin ang we think na we are entitled to everything that our parents, our descendants, or decedents pala left. Pero kung tutuusin, gratuitous transfer to eh. Ibig sabihin, bigay. Diba? So, hindi niya obligasyon yun na mag-iwan sa inyo. So, pwede talaga mag-last will and testament. Pero anyway, kung wala last will and testament, meron namang batas. Oo. Pero importante, yung mga heirs, they will have to follow the law. Oo. Kasi pumili ka, anong gusto mo? Sundin mo yung wish ng decedent o sundin mo yung batas? Either way, dapat fair ang distribution. Correct. Na mga kautahan ko, gusto nyo matuto pa more about
inheritance and succession, please watch our episode 17. Ang tagal na pala nun. Oo. Episode 17, kasama po si Court of Appeals Justice Zenaida Laguilles. Tama. Ayan. Okay, Judge. So we're ready for the third question, which is ako ang sasagot. Okay, ito ay mula sa kauntahan natin sa Facebook na itatago natin sa alias na Edwin. Ang tanong niya ay, may karapatan po ba ang mga officers na magpa-implement ng mga bylaws and regulations at maningil ng monthly dues at passway kahit di pa po na-renew ang legality sa DSUD or Department of Housing and Department of Human Settlement. Department of Human Settlements and Urban Development. Okay. Meaning wala pa po daw hindi pa daw nare-renew yung kanilang HOA. Tama po ba na maningil o bawal po ba? Kasi wala pa yung renewal. Salamat po, sir. Good day to all. Okay, so ang batas governing homeowners associations at saka yung karapatan ng mga homeowners ay ang Republic Act 9904 o ang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. So ang mga homeowners associations ay mga non-stock, non-profit corporations na rehistrado sa DSUD or SEC. At ang mga HOAs po ay may karapatan at authority to enforce rules and regulations. Kasama na dyan ang collection of association dues. Ang mga dues na ito ay para sa improvement ng community facilities and services. Now ngayon, ayon sa batas, registration of the HOA is crucial to grant juridical personality to the association, allowing it to carry out various functions, kasama na doon ang pagkolekta ng association dues. Kaya, ang advice or ang masasabi ko dyan, based on the law lang kailangan merong renewal. Kailangan renewed, kasi kailangan may personality pa yung HOA. No? So, para maka-exercise itong powers na ito. So, if you're saying na hindi pala na-renew yan, tapos nangungulekta, i-consult nyo na po yan sa DSUD. Kasi, malay nyo, meron naman na palang renewal yan, hindi lang na-announce sa inyo. So, consult it with the DSUD para ma-resolve yung matter na yan. I agree with you. Tama ka dyan, Attorney Al. It's best to refer this matter doon sa proper government agency, which is the DSUD niya. Correct. Kailangan legitimate ang homeowners association para maayos din ang pag-deliver ng mga services sa mga homeowners ng subdivisions. For more information po on homeowners and the homeowners associations, mga kahuntahan, please watch for episode 76 on the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. Kasama po natin doon ang ating special guest at si Attorney JV Almeda na magbabalik din po siya soon for another topic naman. Correct. Now, we can have one more question before tayo mag-pause for a break. Ang tanong ay mula sa kahuntahan natin sa Facebook na itatago natin sa alias na Kiara. Nag-PM siya sa atin ng ganito. Paano po kapag ang bata ay sinilang ng year 2003 na na-acknowledge ng tatay, ngunit ang apelido sa birth certificate na nakalagay ay apelido ng nanay at ginagamit niya hanggang sa ngayon na 21 years old na siya? Pagpunta niya ng PSA, nagulat siya dahil may annotation na sa gilid na ang apelido na niya ay ang apelido ng tatay niya. Hindi siya sinuportahan ng tatay at ayaw gamitin ng batang apelido niya dahil nakasanayan na niya at nasa lahat ng documents niya ay apelido ng nanay niya. Maaari ba siyang makakuha sa PSA ng walang annotation? Dahil lahat ng school documents niya ay apelido ng nanay ang nakalagay. Maaari po ba niya itong ipawalang visa? Ano po ba ang dapat gawing proseso? Now, eto po, mag-start tayo sa discussion about illegitimate or yung tinatawag nga nating non-marital children. Kasi, ang nakalagay po doon, na they shall bear the surname of the mother. Ibig sabihin, kailangan po ang dala-dala nilang gagamitin nila ay yung apelido ng nanay nila. Yan po ay nasa Article 368 ng Civil Code. Bukod na lang nga, maliban na nga lang, kung yung poong bata ay nasa authority, ay merong authority or may pagpayag yung tatay to use the surname of the father. Yan naman po ay ayon sa RA 9255. Now, merong kaso dyan, yung Grande versus Antonio na 2014 case na sinasabi po na kahit daw po in-acknowledge nung tatay yung kanyang anak, hindi po automatic yung pagpalit ng apelido. Nasa bata po yung desisyon kung kaninong apelido ang gagamitin or kung gagamitin niya apelido ng kanyang tatay. Yung bata po can challenge the surname in the birth certificate, especially if this was not his or her choice. The law shall be observed at siya po, yung bata,
ang dadali niya apelyido ay ang apelyido ng kanyang nanay. Kasi lalo na rito sa sitwasyon na binigay, ayaw talagang gamitin ng bata yung apelyido ng kanyang tatay. So, tama lang naman na yung apelyido ng nung nanay ang kanyang gamitin, no? Correct. So, for more information po, para po mas maliwanag, mas maganda pong ikonsulta nyo po sa local civil registrar nyo po. Tama. So, para matulungan kayo sa proseso ng Yes. pagbalik o pagpalit ng pangalan. Oo. Okay, so thank you, Judge, sa sagot mo at salamat din kay Kiara sa tanong niya. So for more information on correction of names in the birth certificate, mga kauntahan, please watch our episode 19 on cancellation and correction of entries in the civil registry kasama si Judge Pia Bersamin Emboscado. Oo. So mga kauntahan, 4 na tanong pa lang yan. May susunod pa at mas matindi pa ang mga susunod na tanong. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan. Magbabalik pa ang People's Court. Asawa niya. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, kasama pa rin natin ang walang iba, ang napaka-pretty in violet na si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Alan Tolar Kahuntahan. Sa natabang violet? Parang Violet, blue ano? violet, Hindi, lavender. pero in real life po, violet siya Violet talaga. siya, Pero ang oo. register sa screen, baka hindi Blue, mapel ka oo. blue violet. Correct. Anyway, it's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge, and welcome po to our Amicus Curiae segment, kung saan usually po ay may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or friend of the court. Pero for today po, since this is a special episode, which is part 5 po ng ating tanong mo, sagot ko, sagot namin, kami muna ang Amicus Curiae nyo para sumagot sa inyong mga tanong. And sana po, so far, ay may natutunan kayo sa mga sinagot naming mga tanong kanina. Yes, kaya naman hindi na namin kayo bibitinin. Ayan. Heto na ang next set of questions. So our next question ay mula sa isang kauntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na James. Ito ang tanong niya. Good PM po, nagpagawa ng items ang customer. Medyo natagalan ma-deliver, nagalit. Yung nagpagawa, gusto ipabalik yung down agad-agad. Nako. Nung hindi na ibalik ang down, nag-post sa Facebook at pinaradyo pa. Naku Tama po naman. ba ang ginawa ng customer? Nako. Ayan, okay. So, sa iyo tanong, tada po natin na ang delay sa pag-perform ng obligasyon is considered a breach of contract. So, ang customer ay may karapatan na i-demand ang performance ng obligation o ang pagbawi o tatawag na rescission of the obligation. Ngayon, ang ranting on Facebook and exposing yung debtor, no, yung may obligasyon na mag-perform, ay posibleng magkaroon ng criminal consequences. Tama. Kasi just because you can doesn't mean you should. Tama. Diba? Just because pwede ka mag-express sa sarili mo, hindi ibig sabihin na you're free to do whatever you wish, diba? Yes. Whatever you want. Kasi po magiging cyber libel yan if the statements are false and harmful. Violation din ng data privacy if ang personal information ng debtor ay shinare without the consent of the debtor. Tama. Thank you for that, Attorney Al, for your balanced discussion of the rights of the creditor and debtor, lalo na nga in relation to cyber libel. Now, for more information po on cyber libel, mga kauntahan, please watch our episode 29 on cyber libel kasama si Attorney Edward Chico. Maganda yung discussion niya about it. Now, for our sixth question, ito ay mula sa kahuntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Banji. Ang tanong niya ay,
Hi, how about some doctors that might be kakunsyaba ng ambulance chasing lawyers certifying total permanent disability agad, even medical conditions, at di naman talaga for total and permanent disability. Halimbawa, calcaneal spurs, bilateral, plantar fasciitis, bilateral, nasa opinion ko ay di na may kakadisable talaga ng isang tao. Actually, maganda itong tanong na to ni Vanji. And this is more in relation sa mga sa seafarers Unang-una po, kung totoo na may sabwatan dito po sa mga doktor, yung mga paboritong doktor ng mga ambulance chasing lawyers, tapos nagsicertify sila ng total and permanent disability or permanently unfit yung seafarer, kahit hindi naman, tandaan po natin na yan po ay matuturing na violation ng medical ethics. Kasi meron din po silang code. Kung ang mga abogado po, may code of professional responsibility and accountability. Sa mga doktor po, meron din po silang code of ethics for the medical profession. Yes. So pagka may ganun pong violation, that will expose a doctor to administrative liability. Na po pwede rin po nating sabihin na nagkakaroon ng falsification of private documents kasi nga Yung medical certificate. Oo, may medical certificate, pinalabas ka na hindi naman talaga tama. So, that will cause damage or prejudice dun po sa employer at pwede po yan magresulta sa criminal liability naman under Article 172 ng Revised Penal Code. At bukod pa po ron, pwede rin po yan na magkaroon ng cause of action for abuse of rights and position as a doctor, resulting in damage or prejudice din po dun po sa employer. So, civil case naman po yan for damages at ang magiging basehan naman po dyan ay Articles 19, 20, and 21 ng Civil Code of the Philippines. So, pwedeng tamaan si doktor ng administrative, criminal, at civil case. Yan. Ayan. Sana matauhan naman sila. Yes. No? Actually, pati abogado, pati kasabwat. abogado. Oo, ganun correct. din. And, yan, no? So, ngayon ko pala sasabihin. Anyway, so thank you very much, Judge, for answering Vanji's question. So, as I was saying, if you want more information on ambulance chasing, kasi naging topic na natin yan, please watch our episode 47 on the Seafarers Protection Act. Kasama si Attorney Iris Bagilat. At pati na rin yung recent episode natin on medical malpractice with Dr. Tony Rebosa sa episode 111. Ayun. So, ito naman ang pang-pitong tanong. Ito ay mula sa kauntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Rodi. Ito ang tanong niya. Tanong lang, Ma'am Sir, sino ba gumagawa ng demand letter at ano po ba nilalaman ng demand letter? Thank you po. Ayan. So, demand letter is a formal document sent by a creditor to a debtor. Kaya nga i-demand mo yung performance of obligation. So, pwede itong mag-serve as a reminder. So, halimbawa, may paparating na due date, this is to remind you of your obligation, or pwede rin siya for the purpose of declaring the debtor in default. Ibig sabihin, para mailagay ang debtor in delay at maging liable na siya for damages and other consequences under the law. Now, ngayon, hindi naman siya kailangan na nagawa ng abogado. Because pwede rin gawin mismo ng non-lawyer for as long as nakasaad doon yung karapatan, yung obligasyon, at saka yung breach. Ibig sabihin kung ano yung act or omission na nag-violate doon sa karapatan. At saka syempre, yung relief paid. Halimbawa, magbayad ka na, kailan magbabayad, kung anong gusto mong action. Kaya pwede kayong gumawa. Ngayon, Google is the key for templates. May templates na tayo dyan. And actually, artificial intelligence po pwede. Correct. Pero i-reviewin nyo rin po Yes. Basta remember, kung pakaso na, magiging kaso na, lagi namin sinasabi dito, kumonsulta na po kayo ng isang lawyer o legal professional or mga legal aid clinics natin. Tama. So, thank you again for that, Attorney Al. So, yun nga, no, kung hindi po kayo sure dun sa sasabihin nyo, mas maganda po na magpagawa po kayo talaga sa isang abogado. At wag po yung kung minsan kasi mas napapahamak pa, mas worsen pa pag gumawa ka ng sarili mo kaya magpa-AI ka. Ganon. Now, to our next and maybe our last question na po. Ito ay mula sa kahuntahan natin na itatago natin sa alias na Jasmine. Ang tanong niya ay, ano po ang kaso kung ang dalawang magkarelasyon na parehong babae ay nag-connive
maganda tong tanong na to para akitin Ay, nako. at makipagrelasyon ng isa sa kanila sa isang lalaki at pinagkaperahan nila itong lalaking ito, Ay, 'di ba? Parang grabe. pampelikula ang dating, Oo. 'di ba? So, ano kaya to? Parang script ito sa pelikula. Correct. Anyway, so yan po ay matatawag natin or baka pumasok siya dun sa mako-consider natin na love scam, no? Kasi yung love scam po, it involves deceit, no? Yung panloloko, fraudulent acts, at pati na yung abuse of trust. Kasi Correct. syempre, pag pina-inlove mo isang tao, pagkakatiwalaan ka Yes. nun, yun pala, iba pala yung gusto mo sa kanya. Yes. Sabihin mo, I love you, pero yun pala, pera mo lang kailangan kasi nga may Correct. karelasyon siyang ibang babae. Tapos ano yun, no? Parang pinaplano na Talagang nila yun. pinlano nila yun kasi huhututan ng pera. So, So, pinaplano talagang yan. scam. Sabihin mo, magburakay tayo. Oo. Burakay kayo. Oo. Tapos magkita na tayo doon. Yes, so yung mga ganyan. kaya- Kaya hinga ng O, hinga ng pera. pera. O ganyan. sa na-hospital yung kapatid. Or baka ipakilala pa yung Yes, yung- kakopo niya yung ng kapatid niya. Yes. Ganyan, para tapos patitirahin sa bahay, Oo, ganun, para correct. magkasama sila. Pero ang gumagastos yung lalaki. So talaga may panlilin lang, may panloloko. Kaya- At yan po ay po pwedeng maging estafa na defined under Article 315 on the Revised Penal Code na false pretenses po. At yun na nga, may abuse of confidence din. Correct. At bukod pa po ron, pwede din po siyang makonsider na violation ng Cybercrime Prevention Act or RA 10175 kung yung scam po ay ginawa through the use of internet, computer, and other gadgets. Yung mga ka-online, di ba? Correct. Yan, na mga karelasyon. Tapos yung pala, hinuhututan lang ng pera. At eto pa, pero din niya maging violation ng Access Devices Regulations Act or RA 8484 kung yung scam naman ay ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng credit cards, debit cards, or kaya yung e-wallets katulad na lang ng GCash. GCash or PayMaya. O, Correct, diba? grabe, Mga ganon. Kaya talaga mahirap na talaga magtiwala, no? Oo, PayPal, at Maya pala yun. Kaya talaga ang rule talaga dyan is, kung kinikilig ka, control, no? Huwag ka padala doon sa kilig. At saka pag meron na nga money involved, Yes, ayan na. yan, Yan na, correct. red flag na po yan. Lalo Yes. yung sa mga online. True. Yan. Ayan. Kahit ikaw pa pinakamayaman, saka kahit na mukhang maliit lang na bagay yun, Oo. halimbawa loan ba, yan, oo. mag-money talaga, no. Oo. Ayan. Pero anyway, thank you very much, Judge G, for answering, ano pangalan yan, Jay? Si Jasmine. Jasmine's question. So, mga kauntahan, kung gusto nyo pong matuto about love scam, hindi matuto na gumawa ng love Oo, scam, ha? makaiwas. Kundi makaiwas at maprotektahan ang sarili nyo sa love scam. Please watch our episode 97 on love scam. Kasama si kaka-celebrate lang ng birthday na si Judge Rusil Aquino Tambasakan. At pati na rin ang episode natin on Estafa with Dean Jim Festin, which is our episode 34. Yes, para Oo, ma-relate correct. nila. O, diba, Judge? Naka 8 questions na tayo. Oo. Gustuhin man natin na mag-entertain pa ng mas marami pang questions. Unfortunately, we've run out of time. Oo nga, Attorney Al. And we are sorry for that, mga kahuntahan. But don't worry po, hindi naman po ito ang last time na magkakaroon tayo ng tanong mo, sagot namin, or sagot ko episode. Yes. Part 5. So magkakaroon pa po ng part 6, 7, Yes. etc. Hanggang part 500. Ayan. That's right. Kaya huwag mahiyang magtanong. Ipadala lang po ninyo ang inyong mga tanong sa amin. Sa mga nagko-comment at nagpi-PM ng mga tanong, kung hindi man namin kayo nasagot today, ayan, malamang at saka hindi namin nasagot sa online, no, sa Facebook at saka sa PM, malamang dito namin sasagutin yan sa show. Kaya lagi po kayong manood ng People's Court, kung hindi man sa TV ay sa aming social media accounts. Let's make it your weekly habit po. Tama, Attorney Al. Kasi nga, sa dami po ng tanong, kaya nga po, pagka sumagot kami sa inyo, lagi namin sinasabi na pakiabangan nyo po yung pag-discuss namin doon sa isang future episode ng People's Court. Kasi, para maganda na hindi lang po kayo ang natuto, pati po yung mga ibang kahuntahan natin ay matuto rin Yes. tungkol doon sa pag-discuss natin sa mga tanong. Ma And with that, dyan po nagtatapos ang ating show. Maraming salamat po ulit sa pagsama ninyo po sa amin today, mga kahuntahan. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Thank you po, until next time, mga kauntahan. Samahan niyo po kami uli sa next episode natin, dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.